The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delight in
His goodness, and His Ba'y naniniwala o kaya'y nagtitiwala may magandang mangyayari sa'yo? Ikaw ba'y naniniwala o kaya'y nagtitiwala may magandang mangyayari sa'yo? Magtiwala, maniwala sa kanyang salita, may magandang mangyayari sa'yo. Magtiwala, maniwala sa kanyang himala, may magandang mangyayari sa'yo. Ba'y naniniwala o kaya'y nagtitiwala may magandang mangyayari sa'yo? Ikaw ba'y naniniwala o kaya'y nagtitiwala may magandang mangyayari sa'yo? Magtiwala, maniwala sa kanyang salita, may magandang mangyayari sa'yo. Magtiwala, maniwala sa kanyang himala, may magandang mangyayari sa'yo. Diyos ay makapangyarihan, laging maaasahan. Di siya nagbabago, magpakailan pa man. Ang Diyos ay makapangyarihan, laging maaasahan. Di siya nagbabago, may magandang mangyayari sa'yo. Ba'y naniniwala o kaya'y nagtitiwala may magandang mangyayari sa'yo? Ikaw ba'y naniniwala o kaya'y nagtitiwala may magandang mangyayari sa'yo? Magtiwala, maniwala sa kanyang salita, may magandang mangyayari sa'yo. Magtiwala, maniwala sa kanyang himala, may magandang mangyayari sa'yo. Diyos ay makapangyarihan, laging maaasahan. Di siya nagbabago, magpakailan pa man. Ang Diyos ay makapangyarihan, laging maaasahan. Di siya nagbabago, di siya nagbabago. Di siya nagbabago, may magandang mangyayari sa'yo. Purihin ang Panginoon. Good morning, Jesus. Purihin ang Panginoon. Yan, we're back mga kapatid. After almost 2 months kaming napahinga ni Pastor, purihin ang Panginoon. Sige, kami po ay bumabati sa inyong lahat ng magandang gabi, magandang araw, magandang umaga, magandang hapon mga kapatid. Sige, tawagin muna natin si Pastor Fred para sa ating opening prayer. Okay. Manalangin po tayo. Dakila, mapagmahal naming Diyos. Nais mo, Panginoon, sa araw na ito, ihayag sa amin ang mahalagang bagay tungkol sa iyong pagka-Diyos. Inaamin po namin na wala kaming magagawa kung wala ang iyong banal na Espiritu na laging nananahan sa amin. Kaya sa tulong mo, Panginoon, by your grace, your servants will be listening. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen and Purihin amen. ang Panginoon muli. Sa aming mga kapatiran sa Comfy, News, North, East, West, and South, happy 44th anniversary. Hindi pa ho nawawala yung ating, yung ating kaligayahan sa ating anniversary. Yan. Sige po, bago po kami magtuloy-tuloy ni Pastor Fred, basahin muna natin ang ating memory verse. Yan, thank you Lord. Yan po ay matatagpuan sa 1 Kings 8:61. Ang sabi po, let your heart therefore be loyal to the Lord our God, to walk in His statutes and keep His commandments as at this day. Sa New King James Version po yan. Sa Tagalog, ako na rin na magbabasa kasi medyo Sige, ako na lang. Kaya ba, Pastor? Kaya't maging tapat, nawa ang inyong puso sa Panginoon nating Diyos, na lumakad sa Kanyang mga tuntunin at sundin ang Kanyang mga utos gaya Sa araw na sa araw na ito. ito. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, 21 days na lang, Pasko na. Wow! Nakapaghanda na ba tayo? Katulad ng paghahanda natin sa ating kaligtasan. Yan, tandaan natin, ang Advent po, ito yung first Advent, pag may memory, ang memory of the first Advent, yung unang pagdating na ating Panginoon. Tandaan natin, merong second coming. Yan, kaya napakahalaga ng ating mga pinag-uusapan o pinag-aaralan sa ating mga GMJ, katulad po ng aming iti-take up ngayon. At bago kami magsimula ulit sa ating pinaka-topic, meron po kaming aawitin dahil itong aawitin natin na i-related po sa ating topic sa araw na ito. Yan, purihin ang Panginoon. Yan, yan sa ating kwan, si Minister Arnold habang nag-aayos, pero aawitin ko na din. Sige, andito na raw siya, andito na. Ayan, sige. Live po tayo ngayon, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Come and see the amazing display of God's power working in the lives of those who wait on Him. Come and see the amazing display of God's power working in the lives of those who trust in Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who trust in Him. Amazing, amazing, my God is amazing, awesome, wonderful, almighty is my God. Yan po ang ating pag-uusapan mamaya. Pero bago yan, kami po ay magre-review. Pero meron pang isang awitin na gusto ko pang ikuan kasi related rin ito eh. Kasi ang isang taong curious o dahil ang ating Panginoon ay mysterious, palagi siyang nandun yung attitude niya na namamangha siya sa ginagawa ng Panginoon. Kaya awitin natin ito. Eto na naman, namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo na sa akin ay iyong inilaan. Kahit ako'y nagkukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan. Di
ka nagsasawang ako ay dinggin sa panalangin na puno ng hiling na wala naman talagang katapusan. Ang aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasambitin ang iyong katapatan, ang walang hanggang paglingap mo'y aking aawitin. O Panginoon, O Panginoon, sa iyo ang luwalhati. Purihin ang Panginoon. Alam nyo, sa dalawang awitin na yan, napapaloob yung aming topic. Pero bago yan, mag-review muna tayo mga kapatid dahil almost 2 months kaming nawala. Ang ating pong topic ay magmula October 2 to November 20. Yan po yan, kayo po ay nakarinig sa GMJ na pumalit sa amin. Yan po ay yung gifts of the Holy Spirit, di ba? Sa Galatians 5. Kaya ngayon, pagpapatuloy po natin yung kinuhanan naming reference nito sa libro po na ang title po ay I Am Transformed by Rebel, at ang una natin yung part 1. Part 1 natin. Ang naging title natin na nagsimula tayo sa ating series na ito ng July 31, pinangalanan natin God is Holy. So we, His children, should be holy. Ang ating po kasing purpose sa first part natin is transforming the believers to the image and likeness of God by knowing His qualities, which should correspond to the qualities of the believers. Tandaan natin sa Genesis 1:26, hindi ba? We were created in the image and likeness of God. So, kinakailangan, sabi nga ni Pastor Fred, pinakakadiinan niya nung itinitake up nila ni Minister San dito, during the time na tinake up nila yung 6 na topic na yan, is the unique truths about God should result to corresponding truth about ourselves. So, yung 6 na topic po, under the first part, ang title po niya ng mga subtitle po is, God is perfect, so we are growing. Di ba, Pastor Fred? Kinakailangan, kapag ka ikaw ang, alam mo, ang Diyos mo ay perfecto, kinakailangan, patuloy kang lumalago. And God is wise, so I am teachable. Kasi si Lord, sabi gano'n niya, He is not mistaken because God is wise, so He is not mistaken. So tayo rin, we are teachable so that we will know how to be wise. Sabi nga gano'n sa Psalms 90 verse 12, hindi ba? Teach us to number our days so that we may have wisdom. Kinakailangan ang isang anak ng Diyos ay teachable. Sumunod. Ang Bible kasi, hindi lang nag-i-inform. Oo, hindi nag-i-inform. Nagtatransform ng tao. Amen. Okay. Kaya kinakailangan patuloy tayong nag-aaral. Hindi natin masasabing, porket nabasa mo na magmula Genesis hanggang Revelation, alam niyo po ba, kahit na ilang beses mo ulitin yon, iba't iba ang revelation. Meron at meron kang matutuklasan, di ba, Pastor Friend? Napakasarap basahin at basahin palagi ang salita ng Diyos. Kuminsan, ay hindi ko yata napansin ito. Ngayon ko lang nakita itong word na to. Ganyan po kaganda ang salita ng Diyos. And number 3, God is unchanging, so I am consistent. Ang Diyos natin never na nagbago. He's always the same, yesterday, today, and forever. Pareho. Kaya ganun din dapat ang kanyang mga anak. Di ba? Hindi yung ngayon ay praise the Lord, bukas ay erase the Lord. Hindi ba? Dapat we should be consistent. Ganyan po. Constant ka. Hindi nagbabago ang kwan. Kaya, God is one, so I am whole. Yan. Meron bang kwan? Si Lord kasi hindi china-chop-chop. Lalong-lalo na, tandaan natin ang salita ng Diyos at si Jesus ay iisa. Kaya ang salita ng Diyos ay buo. So, tayong mga sumusunod sa Kanya, we are body, soul, and spirit ay dapat ay maayos. Di ba? Hindi yung body mo lang ang maayos, physical exercise lang, dapat pati spiritual. Amen. So, we are whole.
God is sinless, so I am pure. During the time na tinake up nila to, andyan yung flying object, andyan yung, Kasi yung ano, yung nag-i-impure sa yung kwan. pure, Mm-mm. tulad ng tubig na iniinom natin, Mm-mm. kailangan purified water. Yes, oo. Tulad din ng pagkain, kailangan Malinis. malinis. Oo, yung Ngayon, pagpiprepare. kung merong Impurities. langaw na dumapo, Maaari mag-cause ng sakit. karoon ng sakit. Ngayon, ito, lalo na kung malagyan ng lason yung pagkain mo. Yes. Yan ang pinaka-ano yan. Ganon din po sa salita ng Diyos. Pwede po yan na di-distort. Nagkakaroon ng impurity. Kapag ka ginastify o kaya nilagyan po ng dinagdagan, kaya nga kabilin-bilinan sa Revelation, kahit na sa Deuteronomy, huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas sa salita ng Diyos. Kung ano yung salita ng Diyos, that is settled. Yan. And the last topic, sa topic na to, sa first part natin is, God is truth, so I am free. Yan. The truth will set us free. Kaya itong 6 na to na topic, kung gusto nyo pong i-review mga kapatid, ito po ay nasa ating web, hindi ba, Sister Jam? Po pwede nilang i-review. So, ito po ay nagsimula ng July 31 at maaari nating i-review. Kaya, the sanctity of the name of God I am, which believers should use with reverence, not putting the name of the Lord of God in vain. So, napakahalaga po na kapag ka sinabing God is truth, so I am free. Oo. Yung palaging yung I am, wag nating ilalagyan ng negative. Ang isang anak ng Diyos palaging nasa positive o kaya yung kung ano yung qualities ng Panginoon, yun ang dapat nating sinasabi. At sabi nga ganon dun sa first part natin, God is holy, so the believers, ang magsasabihin natin, I stand out from the crowd. I stand out. Kasi you have all these qualities eh. Naiba ka. Unique ka nga. Yan, sabi nga ganon. I am growing. I am teachable. I am consistent. I am whole. I am pure. And I am free. Because we are consistent with the qualities of our God. That is the first part, mga kapatid. Ngayon, doon sa ating second part, ito po yung medyo naputol, pero meron na tayong mga subtopic na na-take up dito. Ang second part natin is, ang title po is, I am creative. God is creative, so I use my talents to reflect God's glory. Ito po yung second topic natin. At nagsimula po ito noong September 13, dito sa second part natin. At ang una pong naitopic nila Pastor Fred at ni Minister Sandy is, God is diverse, so I am unique. So, para magamit mo yung talent mo, kinakailangan maunawaan mo na ang Diyos natin ay diverse. Pastor Fred, ano ba ibig sabihin ng God is diverse? When we say God is diverse, He is not limited to one power only. Oo. Diversity brings strength. He is distinct and has miscellaneous and varied qualities. So a follower of Christ is unique, having these qualities of our Lord, of our God, also making us exceptional. One of a kind. Kind. Yan. Wala kang katulad. Kahit nga yung magkambal o kaya triplets pa man yan, o kahit na ilang Finger. kahit na yung ating thumb mark, wala pong katulad yan, mga kapatid. Kaya we are unique. We are ano yun doon sa Ephesians? We are beautifully and we are made. We are created in the image and likeness of God. Yan. So, yan ang una nating subtopic. Ang sumunod, God is unpredictable, so I am imaginative. Ang maari lang pong we have the mind of Christ, tandaan natin mga kapatid. So it means that God can do whatever He wants to anybody, anything, any circumstances. Hence, we as followers of God, we become imaginative.
parang sasabihin mo ganun, Imagine mo talaga. oh, ano kaya ang gagawin ni Lord dito sa ganitong, di ba? So, knowing that our God is an omnipotent God, we now view things on the concept of God's power and might. So, titignan mo na kayang-kaya ni Lord yan. Ano man ang problema mo, nai-imagine mo, paano kayang isosolve ni Lord ito? Paano isosolve ni Lord ito? Kasi, yung mind mo, limited eh. Hindi mo kaya. But, tandaan natin, yung pamamaraan ng Panginoon, sabi nga gano'n sa Isaiah 55, His ways are not our ways, His thoughts are not our thoughts. Kaya yung pamamaraan niya, we can now view the things on the concept of God's power and might. For we know that God's thoughts are not the same as ours. Thus, we now become imaginative, always excited how God will show His ways to us. Na excited ka. Paano kaya ito? Ang laki ng kailangan ko, ang laki ng utang ko, paano kayang mababayaran ito? Pero alam ko, ang Diyos ko ay napakayaman. He owns heaven and earth. So, yan ang kwan mo. Kaya yun ang makikita mo na, so, God is unpredictable. So, kung siya yung magbibigay siya ng lahat ng pangailangan mo, mag-withdraw tayo. Oo, pwede. Alam mo saan mag-withdraw? Sa central bank ng Scripture. Amen. Yan. Alam niyo po ba yung kwan, katulad nung sa Philippians, I think it's in Philippians 3 or 4, sabing gano'n ni Paul doon, binigyan niya ng receipt, sabi niya, ang gusto niya kasi, all I want is to see profits added to your account. Kaya niya ini-encourage Profit and loss statement. Profit and loss statement ni Paul, hindi ba? Kaya niya kinocommend, lalo na yung mga believers na nagbibigay. Kasi paano kang mag-withdraw kung hindi ka naman paano yung alkansya mo, kung hindi ka naman naghulog, anong kukunin mo, hindi ba? Ganon din po. Kaya yung tithing po, talaga naming itinuturo at talaga naming isinasabi. Kasi parang wala kang karapatang humingi sa Panginoon. Di ba? Paano mo sasabihin? Paano mo masasabi na dito, tandaan natin sa Malakay 3, dito lang po nagpa-test si Lord eh. Put me to the test, sabi ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga niya, hindi mo po pwedeng maklaim ano man ang promise ng Panginoon kung wala ka namang isinuksok. Philippians 4:19. Philippians 4:19. And God, sa Philippians 4 yon, He wants profit added to our account. Kaya kinokomment niya yung mga nagbibigay. Nagbibigay pa nga na resibo si Paul dun eh. And then sabi nga niya, ang pangako ng Philippians 4:19, He will supply all our needs according to His riches and glory of Christ Jesus. Pero paano mo makiklaim yan kung hindi ka naman nagbigay? Yan, thank you Lord. So, doon sa number nung pinakalas na topic po na pinag-iwanan po ni Pastor Fred at ni Minister Sandy is, God is infinite and so I am productive. So, Pastor, anong ibig sabihin ba nung God is infinite? Ang ibig sabihin po nito, do not put God in a box. Wala siya sa isang box hindi mo na lilimit. ginagawa mo. Limited lang siya. He is infinite. He is unlimited because God can be all of them. He can be a father. He can be our provider. He can be our healer, our protector, even our husband, our mother, and all the positives without any negatives, so we, as followers, become productive. We are God's handiwork, created to do good works, even more. As Jesus said, we can do even greater things if we believe. Yes. Dito nga sa pagiging productive, tandaan natin, infinite kasi si Lord, hindi ba? Pero ang isang anak ng Diyos, He can make things out of the produce or the materials o yung raw materials na galing sa Panginoon. Katulad ng puno, di ba? Si Lord yan eh. Siya lang ang po pwedeng magpatubo ng isang puno. Pero out of the tree,
ang isang productive na anak ng Diyos, he can make things out of the created things. Yan. He can create He can create you. Yan. Alam ba niya nagki-create ng ano? Yung iba-iba ang chisel niyan. Merong lukob, merong kwadrado, lahat ng klase. So we are God's craftsmanship in order to do a good deed prepared for us beforehand. Yes. Hindi na ikayo. So, do not boast of all these good deeds because you are God's craftsmanship. Oo. Yung mga inventors na yan, yung mga famous na, may mga Nobel Prizes pa nga sila, hindi nila po pwedeng i-boast basta yan kasi saan ba nang galing yung kanilang mga ginawa? Kahit na yung mga magagandang mga sasakyan na yan. Yan lahat na yan ay pinanggalingan yan magmula sa mga create ni Lord. Sa creation eh. Di ba? Kaya ang sasabi mo, ang kapangyarihan ng Panginoon ay walang limit. He is infinite God. So, kinakailangan ikaw bilang ang anak ng Diyos, out of the infinite creation, kinakailangan alam mo kung ano ang maaari mong i-produce. Hindi ka po pwedeng nakaupo ka lang dyan, wala kang gagawin, para wala akong ganito. Nakakatuwa nga po yung mga nagiging mga success stories na napapanood mo. Ako, isang i-comment po, yung aking pong biyanan. Kasi nung buhay siya, siyempre, bilang manugang, nagpukan po ako sa kanya, nag-i-interview. Sabi ko, Inang, ang bata-bata mo nung ikaw ay nabiyuda, 4 silang magkakapatid. Si Pastor Fred, magmuna Ate Huling, Kuya Romy, si Pastor Fred, at tapos si Tessie. 4 silang mga anak. During that time, baby pa si Tessie, bagong panganak lang. Si Pastor Fred pa, mga 2 ba? 3. Ganon, parang ang bata-bata pa nila. Nung mabiyuda ang inang, paano niyang bubuhayin yon ang 4 na anak? So, ang ginawa niya, kinakailangan magtrabaho siya, maghanap buhay siya. Sa maliit na amount na hawak niya, during the time, ang mura pa ho ng pamasahe papuntang Divisoria. Nagpunta raw siya ng Divisoria. Bumili siya ng isang damit ng bata. Pagkatapos, meron po noon, mura pa noon kilo-kilo, nakakabili lang ng kung magkano lang ng kilo ng tela. Bumili siya ng tela. Pagkatapos, pagdating niya sa bahay, tinastas niya po yung damit ng bata. Tapos ang ginawa niya, gumawa siya ng padron, inilagay niya doon sa kwan. Tapos doon po nagmula yung kanilang naging business ng garment. Kaya nung makilala ko si Pastor Fred, sila po ay meron ng talagang gawaan ng mga damit na tinitinda. Gusto ko nga yun, yung mga duster nila, ang gaganda. So doon po nagmula yung kanilang hanap buhay sa pamamagitan po ng ang ginawa ng inang. Ganon din si nanay. Si nanay noon, nagsisimula po kami dumami. Yan. Ako po ang panganay. Ay, tama-tama, after ng Pasko, kasi kinakailangan ng isang Kristiyano productive hindi ba? Pagkatapos po ng Pasko, meron kaming mga napamaskuhan na konti-konting pera. Nakakalikom po si nanay ng parang 5 piso lang 5 piso. Dinala po niya sa palengke, bumili po siya ng saging. Yan. Nagsimula po kami sa nilagang saging. Yung nilagang saging na yon, inilaga niya, tininda. So yung maaring, palagay natin 5 piso, nadagdagan po yun, maaring na doble. Habang tumatagal, sabi niya parang, gusto kong magluto ng ganito. Nagsimula po kami po, mga kapatid, we can claim because talagang during that time, wala po ako nakikitang nagtitinda noon. Kami lang po ang nagsimula ng karyoka sa Pasay. Yung karyoka na yon, si nanay po ang nagsimula at yung karyoka na yon, nilalagyan po namin ng murang nyog sa loob. At ang aming panutya ay talagang malutong. Pagka inilagay po yun, kinukuhan sa stick. At talaga naman pag kinain po ng mga naka-customer namin ay malutong. Talagang napakasarap. Kaya lumago po, nagkapera po kami.
medyo umangat ang buhay dahil po nagsimula po sa pagiging productive ni nanay at ni tatay. Dahil si tatay po ang gumagawa ng stick, magang-maga po sila, at si tatay rin ang gumawa ng karito namin para hindi na po nangangalesa si nanay o kaya tricycle. Kaya alam niyo po, wala pong maaring magsabi na sila ay mahirap dahil wala silang magagawa. Kapag katunay kang Kristiyano, you can be a productive person out of the created things of the Lord. Amen? Kaya napakaganda po nitong ating pinag-aaralan, mga kapatid. Ito po yung kaya natin na take up ito. Because sabing gano'n niya, I am creative because God is creative. And we can use our talents for God's glory. And all glory and honor, nangyari po, kaya masasabi mong, we started from small things that the Lord created, and we can say now that we are productive. At ngayon po, ang ating topic po, babasahin po namin ang aming scripture for this day para po sa ating susunod na topic. After the 3 topics na tinake up nila na God is diverse, so I am unique. God is unpredictable, so I am imaginative. God is infinite, so I am productive. Ang susunod po naman nating topic ngayon na iti-take up natin is, God is mysterious, so I am curious. Okay. Pastor Fred, ang ating word. Daniel 2, verse 28. But there is a God in heaven who reveals mysteries. This is the message of the Lord. Dakila naming Ama, hayaan mong i-reveal mo sa amin through the power of the Holy Spirit the mysteries that you want to be revealed. Amen. Lalo-lalo na ngayong magpapasko na maraming mysteries na gagawin ka sa buhay ng lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Amen. Speak to us. Your servants are listening. In Jesus' name, we pray. Amen and Yan. amen. Meron nung isang awitin ng mami noon. Alam ko ito'y awitin ng magpapasko kasi parang ito'y galing ho sa Magnificat. Sa Tagalog po ito'y kinanta. Awitin ko po kahit wala po si pastoral, si minister sa Arnold. Ang sabi po sa awitin, ang kagandahan mo ay nahayag sa araw na ito ay naganap, bagong pag-asa ang aking nakamtan, bagong ligaya ang naranasan, pag-ibig mo, Jesus, walang kapantay. Ang buhay kong ito'y aking alay, tanging ikaw, Jesus, ang paglilingkuran sa araw na ito at magpakailanman. Yan. Kasi isa po si Mama Mary ang naging curious dahil God is mysterious. Kasi sabi gano'n niya, how can this be? Diba, Pastor Fred? Sabi ni Mama Mary, virgin ako. Paano to? Paano to? Paano kung manganganak? Samantalang wala akong kasiping na lalaki. Kasi magkakaroon raw siya ng anak. Pero bago yan, Pastor Fred, ikaw na magsimula. Thank you, Lord. Sige. Ano bang ibig sabihin ng mystery? Mysterious and curious. Ang mystery po, they are secrets revealed. Yeah. Ito yung mga mahiwaga, unknown. Hindi mo alam, paano mangyayari ito? Anong gagawin ko? Ito nga ito, pero ang gusto ko ganito. Pero ito ang pinaliliwanag ni Lord sa akin. Yung mysterious, unexplained, silent. Parang, Oh. Hindi. Walang maaring magpaliwanag. Mysterious nga eh. Oo nga. Oo. Sige. Curious, interested,
inquisitive, questioning, probing, inquiring, intriguing, or unusual. Kung Yes. minsan, excuse the language, masyado kang mausisa. Yes. Kaya nga doon sa Deuteronomy 29:29, ang sabi ni Lord, the secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our sons forever, and we may observe all the works of this law, of the words of this law. Kaya yung secret things, kuminsan kasi, may mga tao na masyadong curious o inquisitive, di ba? Yung curiosity nila wala na sa lugar. Alam mo yung the most inquisitive sa mga Sa mga- eskwelahan, sa yung mga, kinder. yung mga batang maliliit. Oo. Alam mo yung madadaldal. Merong mga Ang price niyan, ano eh, may certificate. The most inquisitive. inquisitive. Yan. Sila yung tanong ng tanong, bakit? At saka bakit? Sino? Ano? Yan. Kaya yon ang kwan yan. Yan po ang meaning, di ba? Sa mystery, is, kwan nga, secret things yan eh, di ba? So, strange, unexplainable. Hindi mo maipaliwanag. Yan sabi nga ganun doon sa hash-hash, stilty, at mahiwaga talaga. Samantalang ang isang taong curious, hindi naman masama ang pagiging curious, mga kapatid. Interested yan eh. Interested, inquisitive, sabi niya. Questioning, probing, inquiring, intriguing, unusual, mausisa. Alam niyo po ba, actually, ang curiosity can lead to something bad and something good. Katulad ko, naging curious ako kasi bilang na-raise up ko sa mga practices natin. Alam nyo na yon, di ba? Ang hirap lang sabihin nga kasi magkakwan. Pero talagang sasabihin ko na-use up ka doon sa mga turo na kinakailangan ganito ang pagdadasal, kinakailangan meron kang santo na ililipat sa bahay-bahay. Ang hirap niyan. At the age of ang edad ko kasi nung maging charismatic ako, past 30 na po eh, di ba? Kaya yung pagkaka-indoctrinate sa'yo, nung teaching, na nakagisnan mo, magmula pa pagkabata, napakabigat na yun. So, here comes ngayon, itong bagong pagtuturo, nung dumating ang prayer meeting sa amin sa opisina ng 1983, iba yung narinig ko, iba na yung kwan. At saka yung narinig ko, pinag-aaralan naman namin yun sa school eh. Naririnig ko yun sa mga madre, sa mga pare. Pero, bakit hindi ko alam? Kasi hindi nga kami dinodro na magbasa ng Biblia. So, yung curiosity na yan ang nag-lead sa akin para magbasa ng Bible. And that is a good sign ng curiosity, mga kapatid. Kapag yung pagiging interesado mo, magdadala sa'yo sa kaligtasan mo, yan ang maganda. Pero kapag ang pagiging curious mo, ay magdadala sa'yo sa, like, lahat na lang ng relihiyon pinuntahan mo, samantalang eto may binigay sa iyong tunay na libro para maging basis ng iyong salvation. Pagkatapos, here comes ngayon, punta ka pa nagpunta sa kung ano-ano, yun naman ang dahil curious ka rin, di ba? Yun ang magdadala sa'yo sa kapahamakan. Mananawas, hindi ba? Ay malay mo, parang yung mga naniniguro, wala nga kasiguruhan niya kasi dahil hindi nga nila alam ang salita ng Diyos. Kasi, tandaan natin, sabi nga ganon, 20 years ago, sa mga early 90s yan, kung gusto mong makaalam ng answer sa mga bagay-bagay na lalo na yung mga obscure question, na biglang pumasok sa brain mo. Madala si pastor. Ano nga ang ibig sabihin nito? Ngayon madali na siyang answeran. Ang dali na po. Ngayon, we usually, dali mo pa yung pagkabigat-bigat na dictionary, ganun. Ngayon, isang tanong lang. Meron kaming Google Hey Google. yung natatanong. Sabi, hey Google, what is the meaning of mysterious? Sasagutin ka. Dati, kinakailangan ka pang magbasa, pupunta ka sa library, o kaya yung mga references, kinakailangan yung lalo na pag binigyan ka ng assignment ng teacher mo, during the time, alam niyo po ba, ang option mo, magpunta ka sa library, yung mga book collection,
magazine, old news article, topic, or kapag binigyan kami ng isang assignment nung early 60s, mga 60s na yon, nag-aaral po ako, pag binigyan kami ng isang team, pupunta po ako, wala kaming encyclopedia, wala akong lahat, wala. Wala kaming mga libro na maging reference. Napakahirap pong magpunta sa library. At saka it will take time, pamasahe, ganyan. Pero Meron po akong tiyahin na kumpleto ang kanilang encyclopedia sa bahay. Kasi medyo mikaya itong panganay na kapatid ni tatay. Inaakyat, pero yung encyclopedia nila, nando sa kanilang bookshelf na pagkataas-taas. So pagka pa may assignment ako, aakyatin ko po yung mga encyclopedia nila at talagang doon po ako nagre-research. Nakikiusap po ako doon sa tita ko. Pag binaba ko po yun, lalo na pag kinakailangan na meron kang, wala kang resource eh. Nagdadala po ako ng carbon paper na hindi alam ng tita ko. May mga bond paper ako. Magdadala akong pencil. Ititrace ko po yung kung ano man yung drawing o pagpalagay nating kangaroo, yan. Magtitrace po ako ng ganon. Hindi alam ng tita ko na yung kanilang encyclopedia, nagagawan ko na ng nakukuha ko yung mga picture na kailangan ko, nagagamitin ko para doon sa aking research, sa album na pinasasubmit sa amin. So before, andyan po yung hirap para ka makakuha. Pero ngayon, ang mga bata, grabe, isang pindot lang sa kanilang mga cellphone, isang pindot lang sa kanilang mga iPad, sa kanilang mga computer. Grabe, Pastor, wala tayo noon eh. Ngayon lang. Alam mo kasi, may danger din eh. Mm-hmm. Diba? Hi, Gurkel. Pag medyo hindi tama yung pagkakapronounce mo, Ay, oo. ibibigay sa iyo meaning. Maling meaning. Kopya ka naman. Kopya kaya, okay. Pag i-explain mo, iba yung ibibigay mo. So, nagkakamali ang tao. Yes. Kaya iba na yung, ako sa akin, sarili ko. Ako, 83. I usually do not depend on this modern technology. Kasi mahirap eh. Kailangan i-check ko rin. Kaya nga, yung aming mga libro o tsaka yung mga dictionary namin sa bahay po, andyan palagi yan. Yung pa rin ang aming pinagbabasihan, kahit na yung kwan. At tsaka, alam nyo, totoo naman, itong mga gadget na to, kuminsan nakakabobo. Dati, yung multiplication table na lang ha, ay nako, hindi nyo kami makukuha nung kabataan namin. Napakagaling namin dyan. At saka pag-a-add, pag multiply, pag divide, ay nako. Ngayon ang mga bata, sandali lang, gadget agad. Hindi na umaandar ang utak. Kaya ang pinakamaganda talaga doon sa mga magulang na mahusay set aside yung lahat ng gadget na yan, pag-aaral talaga. Napakaganda po na i-discipline ang mga bata. Meron time. Darating naman ang time eh. Kaming mga senior, si Pastor, tinuturuan ko ng maglaro ng Vitamajong doon sa kanyang kwan. Para kahit, wala na po kaming magawa kasi dahil nga kami po ay senior na. Lalo na kapag wala kaming assignment, nasa bahay ka na lang, mamamaga ang mata mo ng kapapanood na lang, iko naman, magbago ka naman, di ba? Lalo na kung wala kaming makausap. Dahil kami po ay naka-confine doon sa aming compound. So, anong gagawin mo? So, you have to be imaginative. You have to be curious. So, to learn some technology, yun eh. Malaking bagay po na nauunawaan mo ang nangyayari sa buong mundo. Pero be very careful. Kinakailangan, meron kang disiplina. Si Minister Sandy, iba eh. Magaling sa yan. Kaya yun eh, hindi makukunan ng pera sa bangko. And at saka alam mo, kasi sa dami ng napapanood nga sa kwan, lumalawak ba yung imagination mo o kaya yung mga kaalaman mo, doon na lang sa jokes, doon sa jokes na lang.
palatawa lang po ako, mahusay akong tumanggap ng jokes. Pero pagka pauulit mo sa akin yung joke, nakalimutan ko na. Hindi ko na maulit. Hindi ko na makayang kwan. Pero pagka si Minister Sandy nagbigay ng joke, talaga naman tawa ako ng tawa. Naalala ko tuloy si Abay. Si Pastor Alex Cabay. Napakagaling po niyan sa pagdating sa joke. Kaya, yun po yung mga nakikita natin na ngayon na mga improvement, mga katulad niyan. Kahit na nga yung recipe ng yung mga apo ko sa Amerika, tataka ako, ba't ang gagaling nilang magluto? How did you know that? Who taught you that? Sabihin ganun, tatanungin ko, Lola, you can just search on dito lang, sa YouTube lang. Nakakapagluto sila, nakakapag-bake ng cake, kung yun nga yung mga gelatin na ginagawa ni Joaquin. Ay naku, sabi ko ganun, ang galing-galing naman. Kaya, ang dali pating mag-search, di ba? Yung mga information mo, like, gusto mong malaman kung ilang branches na yung isang Jollibee, kung ilan na, i-search mo, sasagutin ka. Sasagutin ka talaga. Magtanong ka lang kay Mr. Google. Alam bang merong bagong Si Sister Tata nga, sabi niya, teka muna nang, tatanungin muna natin si kumparing Google. Tawag na nga niya kay Google, kumpare. Alam ba sa ngayon? Oo. Hindi ka na magpupunta sa bangko para mag-deposito ng cheque. Yes. Sa Amerika po ganito, hindi na po. Kasi itong mga apo ko, nirigaluhan po sila ng mga cheque ng mga ninang nila, yung mga kaibigan, nung nag-graduation. Tapos makita ko yung cheque, nagkalat dun sa kwarto nila, hindi nila, sabi ko, hindi, Bing, sabi ko, ito bang mga cheque na to, dapat ito, hindi ba deposito na? Bakit hindi nyo pa dinideposito? Mami, hindi na kinakailangan magpunta pa sa bangko para magdeposito. Ini-screenshot na lang yan at yan ay nadadagdag na sa kanilang pera. Ay, Diyos ko, sabi ko, ano ba to? Ibang-iba na talaga. Pati, lahat. Sabi nga ganon, hindi tayo mabubuhay dito. Kasi nga, hindi kami masyadong teki sa gadget. Si Pastor Fred, ayaw niya. Kaya nga medyo kumisan nakakarinig kayo na ayaw niya ng yung Bible hindi nasa gadget lang. Pero ngayon tinatanggap niya na kasi alam niya na talagang hindi niya na makukan yon. Pero alam niyo talaga, darating ang araw, wala nang tatakbo kung nang hindi true itong mga media na to o itong mga technique na ganito. Kaya kung wala kang alam man lang kahit papano sa gadget na to, wala, hindi ka uubra. Katulad na lang nitong GMJ na to. Napakalaking bagay po ito dahil nung tayo'y magsimula ng ganito, napakarami na sa ibang bansa, napakarami na nang naaabot, hindi ba? Kaya ito po ay napakaganda. Kaya sabi nga ganon, yung meaning, yung spelling, ay, yun nga, magtanong ka lang dyan. Andali na po. Pero yun na nga sabi ni Pastor Fred, mas maganda pa rin, meron kang talagang libro. Yan. Yung encyclopedia, dictionary, and even Bibles, all version are already in the internet. Yan. Hindi ba? Ito nga, ang nakakatawa lang ito. The funny thing about human curiosity is that it's never satisfied. Yan. Kapag ka, You don't know that in our dictionary, merong may perpetual. Calendar. Perpetual calendar. Alam, makikita mo, kung Anong year ka? Anong year ka? Year. Oo, merong... Madam ka lang. Hindi nga lang namin nadala, pero napakaganda po. Pero yan ay nasa internet na rin. Kaya pag sinabi mong anong day ka ipinanganak sa ganitong taon at saka ganitong month at ganitong day, anong araw, pagpalagay natin, naging curious nga ako, sabi ko nga ganon, ginilagay ko po lahat ang birthday natin. Kaming apat, ako, si Fred, at saka si Bing, at saka si Bong. Inilagay ko, alam niyo po ba, nung tignan ko sa perpetual calendar, lumabas na kaming apat, kami po lahat ay pinanganak ng Miyerkules. Wednesday. Hindi ba napakaganda?
kapag kaya na meron kang ganyan na kwan, yung curiosity mo, tapos nagkakaroon ka ng discovery, it makes you feel good, di ba? Yun ang isang napakagandang nagagawa ng ating curiosity. Kailangan lang yung lagi ka nasa positive side. Yes. Yun. Yun po ang isang naging dahilan kung ba't ako rin ay nakapaggawa ng isang libro na ginawa kong Joy of Discovery. Yung pagiging curious ko po, lahat po ng nababasa kong, ngayon ko lang nabasa to, isinusulat ko, nangyari po yun nung pandemic, nung wala akong magawa. At natatandaan ko, isa sa lumabas doon sa curiosity ko na yon, kasi nasa insurance kami, pati pala ang pagbe-bail bond. Yung kapag ka, hindi ba, pagka nagkaroon ka ng offense, ikaw ay nakulong, para ka makalabas pansamantala, magbe-bail bond ka. Ay, nasa Bible pala yan. Si Jason do sa Book of Acts, na i-bail pala sila Paul. Kaya napakaganda po na tayo po ay magkaroon ng curiosity in a positive side na sinasabi ni Pastor. Marunong ka na nga mag-bind ngayon eh. Oo, Mag-bookbind. mag-bookbind. Dahil doon sa nangyari na yon. Walang katapusan talaga ang curiosity ng tao. Para walang katapusan ang tanong, hanggang matuklasan mo na lang na wala ka nang magawa, kundi hawakan ang cellphone. Nako. Ewan ko. Kasi wala ka na magawa. Ang gawa mo na lang. Mag-scan, search, o ang laptop mo ay para tanungin si, Hi Google, naubos na ang oras mo sa isang araw dahil sa katatanong Sa ka pagiging, uusisa. Wala ka nang ginagawa. without you knowing, naubos na yung oras mo. Wala ka nang, di ba? Hawak mo na lang. Mga bata, naalala ko yung isang pelikula, hindi ko na matandaan kung ano yung title nun. Natatawa ako dun sa pelikula na yon. Si Lisa Morena yung babae, pero hindi ko matandaan yung kwan eh. Yung ibang mga kwan. Matanda na silang mag-asawa. Ngayon, may mga anak sila, may mga apo. Tapos, minsan, nag-invite sila na kumain yung mga bata yung sa bahay, kasama yung mga apo nila. Yung mga apo, nasa isang table na mahaba, tapos silang mag-aanak, siya at saka yung mga anak niya at manugang sa isa. Mamaya-maya, napansin niya, tumayo siya. Tahimik na tahimik doon sa part ng mga apo niya. Lahat na nga kayo ko, hindi naman lang nag-uusap, uy, magkwentuhan man lang kayo. Lahat po nakayuko na. Nag-gadget. So, parang hindi nga, yun ay, sa pelikula, pag nakita mo, oo nga, nakakatawa, pero that is the truth. Nangyayari na yan eh. Sa atin, sa ngayon, nakikita mo, wala nang interaction ang mga bata sa bawat isa. Para bang na sila. Pagkatapos, pati spelling, alam nyo naman yon, di ba? Ang mga salita dun sa cellphone, yung mga, hindi ko na nga malaman kung anong meaning yun eh. Ang dami ng mga abbreviation. Ang tatanong ka na sa bata, anong ibig sabihin nito? Yan. Kaya yung weight lang nga eh, hindi ba? Ano ba yan? W8? Dati sabi ko, ano itong sinusulat nila na to? Ano itong pinadadala sa akin? Hindi ko maintindihan. Oh, di ba? Ganyan na ngayon. Kaya lang, yun na nga, nagiging mausisa ka, pero wala sa tamang pamamaraan. Ang education ng mga bata nagmumula sa bahay. Amen. Hindi sa eskwelahan. Nagmumula sa bahay, kaya ko ipasok niya nung araw, pag naabot mo na yung kabilang, Tenga mo. pwede ka na Pwede ka na mag-grade mag-aral. 1. Oo, pwede ka na So, mag-grade from 1. birth up to year 7, hinuhubog ang mga bata sa bahay. Then afterwards, papupuntahin ngayon sa sa kindergarten. Alam niyo po na, napakaganda ng education dati, sa totoo lang. Napaka-effective. Yung pagtuturo ng teacher at saka ng magulang. Merong pong symbiotic relationship ang mga kwan yan. Pero ngayon,
Diyos ko, ang mga bata, at saka napansin nyo ba maraming SPED ngayon? Bakit kaya? Bakit kaya? Hindi lang sa pagkain yan, hindi lang dahil sa pagkain eh. Hindi ba? Ang dami ngayon na ang kawawa ang mga magulang dahil apakalaki ng ginagasta po para pag-aralin ang mga SPED. On the other hand, ang maganda dito, God knows everything perfectly. Yung mga lahat ng nangyayari nato, alam ni Lord yan, walang nakakangkwan. And His knowledge and wisdom are far beyond our understanding. So, there is an element of mystery to God that we will never fully resolve. Kaya yung pong ating mga pagiging mysterious o curious tungkol sa mga bagay-bagay na dinadaan natin sa pagtuklas through ng mga internet na yan, wala pong maaaring makasagot kundi ang salita ng Diyos. Sa totoo lang, the wisdom that's coming from the Lord. Si Lord mismo sasagot eh. If you have the wisdom of God, if you have the mind of Christ, kahit na gaano kahirap yan, ituturo sa iyo ng Panginoon ang sagot sa mga tanong mo. Lalo, Ila- basahin mo yung buong Proverbs. Oo. Ibibigay sa iyo At kung saka anong pamamaraan. At saka Ecclesiastes. Yes. Sa Ecclesiastes 3:11 nga, sabing gano'n niya, hindi ba? He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Wala pong maaring umarok sa ginawa ng Panginoon. Napakalalim. Napakalalim, napakataas ang karunungan ng Panginoon. Kaya wag nating, limited lang ang ating kaalaman. But that curiosity will lead us to know more about God. Yeah. Dapat ang maging curious tayo, ano ba si Lord? Sino ba si Lord? Paano ba niya gagawin yan? Yan tayo. Katulad nga yung imaginative, yung napag-aralan na natin. Dapat maging imaginative tayo kung paano gagawin ni Lord. Because He is also unpredictable. Kaya kinakailangan maging productive rin tayo. Kaya ito pong ating topic na to na He is mysterious, so I am curious. In other words, God is far beyond us, so full of wisdom, understanding, and power that He can be hard for us to figure out. Kasi ang naalala ko yung kay Job, Pastor Fred, nung kinumpront na ni Lord si Job, may mga tinanong si Lord eh. Ang tinanong Oo, ang niya. tinanong yung niya. Andun ka ba? Bakit yung, meron isang tinanong, Oo. bakit yung masasama, lalong sumasagana, Oo. tapos yung mga matutwid, naghihirap. Oo. So, kapag sa ulong mo yon, kapag wala kang basis of Biblia, Oo. ako sa akin, huwag namang ikakagalit ng iba. Kasi na positive side ako. I would rather consult The Bible. the Bible. Yes. The Word of God. Kaya ang Yun ang sasagot. sabi ng Panginoon, Di ba? Sabi gano'n niya, where were you? yung Nandun ka ba? mga wicked, pansamantala lang yan. Amen. Pero yung kayamanan ng righteous people will last Forever. forever. Yes. Tinatandaan ko nga, Oo. bakit sila? Ganon. Bakit sila masasama kung saan-saan nagaganto, ganito. Samantalang kami. Ayun. Meron pang isa yung nasabi mo. Nakakatuwa. Hindi ba, nung kinuha na ni Lord si Job, kasi medyo marami na rin siyang tinatanong eh. Marami na rin siyang sinasabi. Mga religious people. Oo. Kaya si Elihu ang ginamit ng Panginoon para masubdue yung mga pagtatanong ni Job eh. Nagsa-self-pity na kasi si Job noon during that time. Pero sabing ganun niya dun sa Job 38, sabi ni Lord, halika na nga, halika mag-usap tayo. Sino ba yan who is this that obscure my plans with words without knowledge? Alika, brace yourself like a man. I will question you and you shall answer me. Alika, magpakabang lalaki ka. Sinabihan si Job. Sabi niya, where were you when I laid the earth's foundation? Tell me if you understand. Andun ka ba? Nung ginawa ko yung mundo? Di ba? Grabe. Kung ikaw ay
kung ikaw ay nagiging curious, dapat yun ang muna, ang doon ka muna. Paano kaya ginawa ni Lord, di ba? Ang mundo, di ba? He is the Alpha and the Omega. Wala siyang beginning eh. Siya talaga eh. Ang isa sa naging curious ako, mga kapatid, nung ako'y nagbabasa ng Bible. Hindi ba yung first 5 books of the Bible? Genesis. Ang sumulat niyan si Moses. Si Moses, lumabas lang siya sa Exodus. Pero yung buong Genesis na yon, yung buong Genesis, from creation to the life of Joseph, nasa Genesis yan. Pero yung creation, ayun, wala pa si Moses dyan hanggang kay Joseph Paano naisulat ni Moses ang Book of Genesis? Pwede pa itong, at saka yung early part ng Exodus, pwede pang maikwento sa kanya dahil nandun na siya, pinanganak na siya eh. Pwede niyang maisulat yun eh. Pero how come na naisulat niya yung creation up to the life of Abraham na hindi naman niya inabutan? Kayo ba, naisip niya na yon? Paano niyang naisulat yon? 40 days, 40 nights siyang nasa taas ng Mount Sinai, nakikipag-usap kay Lord. Don't you think? Ito, pakikita ko sa inyo. Hindi niya makikita visually. Sa Google to. 6 days of creation. According to the book of Genesis, God created the world and all that is in it in 6 days. Then He decided it all to be very good. Genesis 1:31. The Creator rested on the 7th day. Yan, paano mong maisusulat yan? Paano ni Moses na naisulat yan? Samantalang, wala siyang kwan. Ang sa akin, ang iniribin. Sabi ko nga sa inyo, sa Bible nyo malalaman eh. Kasi, you have the mind of Christ. Alam nyo, nung nagta-contemplate ako, pinaalala sa akin ni Lord, 40 days, 40 nights yan, nasa kwan. At si Moses, bago siya napunta sa Media, yung pinaalis siya, 40 years siya na nasa Egypt, tandaan natin. Pagkatapos sa wilderness, 40 years din. Pero bago siya napunta sa pamilya ni Jethro, yung kanyang biyanan, tandaan natin, siya po ay educated dun sa 40 years na nandun siya sa Egypt. 40 years yan. Educated po si Moses. So marunong siyang magsulat, marunong siyang makinig. Kaya dun sa 40 days, 40 nights niya, nadiktahan siya ni Lord. Sinabi ni Lord, imagine mo, pati yung mga pangalan na nandoon, maisusulat niya si Methuselah. Sinong nakapagkuhan yan? Wala po. Grabe, kung sino yung pinakamatandang kuhan. Lahat po ng nakasulat sa Genesis, yan po ay idinikta ni Lord kay Moses, lalong-lalo na yung creation. Naunawaan niyo mga kapatid? So, if you are a curious Christian, the Lord will reveal to you some hidden mysteries. Mysteries na maaari lang ma-reveal. Yun po yung mga tinatawag nating revelation. Mga kapatid, revelation. At huwag kayong mag-alala, katulad po ng nangyari kay Mama Mary. Di ba? Pastor Fred, anong sabi nga doon kay Mama Mary? How can this be? Yan. How can this be? I am? Yan. Curiosity and the ways. Nawala. Ito. Okay. Curiosity about the ways of God should not mean that we doubt God. Hindi ito nangangahulugan na nag-aalinlangan ka kung sino ang Diyos. It should result in us the excitement on how God will do it to show how it will be done. Let's take the example of the events in the life of Mary.
the mother of our Lord Jesus. Luke 1, 28 to 38. The angel came to her and said, "Peace be with you. The Lord is with you and has greatly blessed you." Mary was deeply troubled by the angel's message, and she wondered what his word meant. The Yan, she angel wondered. said, Nagkuhan siya. Nag-isip. "Don't be afraid, Mary. God has been gracious to you." Ina-reveal na ngayon because of her curiosity. "You will become pregnant and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High God. The Lord God will make him a king, and his ancestor David was, and he will be the king and descendants of Jacob forever. His kingdom will never end. will never end." Ito ang kanyang curiosity. Mary said to the angel, "I am a virgin. How then can this be?" The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and God's power will rest upon you. For this reason, the Holy Child will be called the Son of God. Remember your relative Elizabeth. It is said that she cannot have children, but herself is now 6 months pregnant, even though she was very old. For there is nothing that God cannot do. Amen. I am the Lord's servant," said Mary. "It may happen to me as you have said." And the angel left her. Amen. So, yung curiosity ni Mary, hindi nagbigay ng doubt na totoo yung mangyayari sa kanya kung ano man ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Kaya impossible, yes. Actually, He is mysterious, wondrous, and awe-inspiring. Si Lord John, imagine mo, siguro, curious, totoo, hindi ba, paano kayang mangyayari to? So, na-excite actually si Mary doon sa mangyayari sa kanya. So, just, sabi nga ganon, the mystery of God should do 2 things for us. Yung mystery ni Lord, dapat may 2 gagawin sa bawat isa sa atin. Amen. Number 1, yan, it should inspire us to stand in awe, humility, and trust before God. Amen. In the presence of God, infinite power, our smallness is more obvious than ever. Infinite God, mas mataas siya. Yung kaliitan natin. Living, grasp the mystery of God in what the Scripture calls the fear of the Lord, or fearing God, a holy fear that fosters intimacy and safety. Amen. Ang buhay na may lubos ng pagkaunawa sa hiwaga ng Diyos ay nagdudulot ng pagkatakot na may pagsamba sa Diyos. Yan, dapat ganun. Doon magre-result, hindi ba? Yun ang magre-result yan. Yung pagiging curious mo sa pagkaunawa mo sa hiwaga ng gagawin ni Lord, dapat ang magiging resulta niyan ay magsasamba ka kay Lord. Dahil nagbubunga to ng damdamin ng pagiging malapit sa Diyos at kaligtasan sa panganib. Amen. So, ang holy fear also keeps us from reducing God to something we can manipulate and control for our own purpose. Yun yung holy fear. Aba, hindi mo po pwedeng labanan si Lord. Imagine mo, hindi mo po pwedeng i-manipulate. Kasi pagka talagang may holy fear ka, alam mo na Diyos yan eh. Anong laban mo? Di ba? Talagang yun, doon magre-resulta yan. God created us in His image so we don't get to return the favor. Hindi natin kayang tapatan ng kapangyarihan niya dahil siya ang may likha sa atin. Kung nauunawaan natin
na siya ay Diyos at tayo'y tao lang, hindi ka magiging mayabang, kapatid. Pag ikaw ay yung curiosity mo sa buhay mo, kung sino ka, if you will only reflect, di ba? Sino ka ba sa dami ng nilikha ng mundo, sa mundo? Diyos siya, nasa langit siya. Imagine mo, gaano katindi, grabe ang kapangyarihan ng Panginoon. At sasabihin mo, what is a man that you think of him, that you care for him, yet you have made him lower than yourself. Imagine mo, ganyan kakamahal ng Panginoon. Hindi ba magresulta yan ng pagsamba sa Panginoon? Knowing that He is an awesome God. He is a God who is so omnipotent, omniscient, and omnipresent God. Hindi ba magre-resulta yan sa pagsamba sa Kanya? And the second thing that God's mystery should inspire us is a continual search to learn more about God and the world He created. Kaya nga tayo nag-aaral Hindi ba? Yung mystery na yan, magre-resulta sa patuloy nating paghahanap sa Kanya. Patuloy nating pagtuklas para lalo siyang makilala. Tandaan natin yung doon sa unang part natin, kinakailangan yung image and likeness of God matulad na sa atin. Tayo ba ay nakikita na sa atin ng pagiging ang image of anak ng Diyos? likeness of God. The image and likeness. Ito yung kanyang very character. Character, yes. Hindi Nakikita yung, na. Hindi yung yung siya nagkatawang tao. Hindi yun. Likeness of God, yung kanyang very character. Amen. That He is a righteous and loving God. Yes. Meron po akong hindi ko lang dala isang pamphlet lang. Full of the book of Proverbs complete. At saka Ecclesiastes. Para maunawaan natin, yung tulad ng mga pinag-aaralan natin. Ako ba'y nasa hulog? Ayan. Yes. Ako ba'y nasa panig ng Diyos? Amen. Ang mga tanong dito sa Proverbs at saka sa Ecclesiastes will finally answer correctly kung sino ka at ano ang nais ng Diyos sa iyo. Amen. Tingnan natin Ecclesiastes 12, verses 12 to 13. But more than this, my son, be careful. There is no end to the writings of many books, and reading many of them makes the body tired. The last word after all has been heard is honor God and obey His laws. And this is all that every person must do. Amen. Pagkatapos Yan ng sa lahat ng Ecclesiastes na pag-aaral, yan, di ba? Sabing ganun, si Solomon po nagsulat yan Kahit gaano karaming libro yan, di ba? Lahat na yan, nabasa mo na. Kasi no wonder, humans are so curious kasi design tayo ni Lord to learn, grow, explore, and change. Yun po yun Ganyan po tayo na design ng Panginoon. We have our own mind. Yun ang kagandahan doon. Kaya meron tayong sariling, hindi tayo ginawang robot ni Lord hindi, yung robot kasi, mechanical yan I-feed lang yan, lalagyan lang yan kung anong gagawin. So, hindi tayo ganun. Tandaan natin, ang ating mind is like a computer also. Kung ano i-feed mo dyan, yun din ang lalabas. Kaya napakahalaga na, sabi nga ganun, walang katapusan. Sabi dito sa Ecclesiastes na binasa ni Pastor Fred, walang katapusan yan. Pero ultimately, magtatapos rin siya, yung kalunungan mo sa pagbabasa mo ng libro, pagsusulat mo ng libro, walang katapusan. Magtatapos lang yan is honor God and obey His laws. That is the ultimate purpose lang ng creation. Yun lang yun. Kinakailangan makilala mo lang si Lord. Kaya nga sabi nga gano'n, it should inspire yung curiosity natin.
should inspire us in continual search for and learn more about God. Continuous, walang tigil. Pero, kaya nga yung ating pag-aaral, napakarami po niyan. Palagay ko, pag pinatayo natin ang ating mga confirm members, ang dami na nilang alam. Pero ang pinakamaganda dyan, yung alam mo na ipamumuhay mo. Yeah. Di ba? At na-share mo na. Kasi pag punong-puno ka na, wala ka namang nasi-sharean, malulunod ka. Malulunod, mga kapatid. Kinakailangan, meron ka na ring paglalabasan. Kaya huwag kayong natatakot pag sharing portion. Ilabas nyo. Yun doon sa Matthew 28 verse 20. Ang sabi, law, my presence will be with you to the end of age. Yun ang dapat nating maunawaan na lahat ng binabasa natin, ipinamumuhay natin lahat. Amen. Proverbs, Ito yung isang maganda. Sabing ganon dito sa pinagkuhanan namin ng libro dito sa Rebel. Ang sabi niya ganon, we are born known basically nothing. Then we spend our entire lifetime gaining understanding, knowledge, and wisdom. It is a beautiful process driven by a mix of curiosity and necessity. Education, tandaan natin, education is necessary. Kinakailangan tayo ay maturuan. Kaya nga tayo ay maganda. Alam mo, natatandaan ko yung nasirang Sister Huling Tapang. Hindi ba? Yung sa atin, sa Bulacan natin. Nung una namin siyang makilala, hindi po siya, no read, ang sharing niya, no read, no write siya. Pero gusto niyang magkaroon ng Bible. Bible. So, yun pong Bible na yon, doon po siya natutong magbasa. Grabe yung kapatid natin na yon. Dahil sa yung necessity, yung kanyang desire, kasi yung curiosity niya about the knowledge of God, kapag kami binabasa yung, basta natuto lang siya kung paano maghanap, yung na-memorize niya yung scripture, parang talagang babasa niya, natututuloy magbasa. Natutuloy magbasa. Ganyan po ang napakaganda. You'll never figure out completely who God is unless, di ba? Kahit na yung buhay mo, hindi mo maarok eh. Unless that curiosity is given by the Lord, yung revelation galing sa Panginoon. Di ba, Pastor? Proverbs 1:7. Amen. New Living Translation. Fear of the Lord is the foundation of true knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Yeah. Kaya tayo lahat, pag ipambasa ka ng basa, hindi mo naman ipinamumuhay. Don't make it on the negative side. Ang kailangan dito sa atin, kung kailangan disiplina tayo, and admit it that's coming from God. Mahirap, masakit madisiplina. Lalo na kapag yung weakness mo, sinasabi sa'yo, sino nakakatanggap sino sa atin, ang very na tumanggap ng weakness, yung sasabihin ka, ikaw, alam mo, kumisan ang daldal mo, kumisan wala na sa lugar yung pagiging madaldal mo, di ba? Kaya, ang dami mong, yung pagiging, palagi ka ng mimintas, wala ka na lang, yung bibig mo, wala nang lumabas na maganda, di ba? Ang sabi sa salita ng Diyos, kung wala ka rin lang magandang sasabihin, better not say anything. Close your lips. Kaya nga merong isang prayer sa Salmo, sabi nga, put a hedge on my mouth so that I will not speak evil against anything, against anybody. Ganun po ang prayer natin sa umaga. Sa umaga pa lang, palagay na tayo ng zipper sa ngipon sa ating bibig para hindi tayo makapagsalita ng hindi tama. Kasi napakahalaga po na tayo po ay nakokorek. Pag sinabi mo na, kung okay lang, di ba? Ako tuwan-tuwa ako talaga doon. Hindi ko palaging inuulit sa inyo.
Yung nabasa ko tungkol kay David, King David and Shimei. Minura ni Shimei si King David, hari. Minumura. Pero ang sabing gano'n ni King David, hayaan mo siya. Hinayaan siya ng Panginoon na murahin ako o pagsabihan ako ng masama. Maaring may totoo doon sa sinasabi niya. At ang ginawa ni King David, nag-contemplate siya doon sa sinabi ni Shimei at siya ay, kung may mali man, nagsisi. Ngayon po, current na current, ang sabi sa ating salita ng Diyos, respect authorities, respect those who are in authority. Lalong-lalo na yung namumuno sa ating bansa. Imagine mo, may sinasabi kang masama tungkol sa ating Pangulo o kahit na sino man sa ating mga namumuno. Palagay mo kaya nasa ayos ka? Hindi ba? Ay di against di nagkakasala tayo kasi nasa salita ng Diyos yan eh. Ibig mong sabihin, nagkamali si Lord ng pagkakalagay kay Kwan? Kaya nga yung kapag kami eleksyon, alam nyo, ang daming tinuro sa, ako personally, tinuruan ako dyan. Kung sino ang nananalo, si Lord yun. Ibig sabihin, inalaw ni Lord. Maaring tayong bumoto, pero inalaw ni Lord. May purpose yun. Maaring ikaw na bumoto, kinokorek ang puso mo. Kinokorek tayong lahat, mga kapatid. Di ba? Ayan. Amen. Reflection na. Reflection, sige. Why is the fear of the Lord The beginning of wisdom. of wisdom? Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit kinakailangang may takot ka muna sa Diyos para magkaroon ka ng kaalaman o pangunawa na nanggagaling sa Diyos? Disiplina. Mhm. Isa sa mga takot sa Diyos yung disiplina ka. Have reverence in the presence of God. God. Reverence yan, not reverential May fear. Paggalang. Paggalang. Lalo na sa presensya ng Panginoon. Alam niyo, yung kasing kapag ka naunawaan mo kung sino si Lord, yun nga itong curiosity should lead us to more. Yung maging inquisitive ka tungkol sa sino si Lord? Sino ba siya? Kilala mo na ba? Hindi ba? Yun, doon ka para magkaroon ka ng tamang pagkatakot sa Diyos. Reverential fear. Yun nga sabi ko sa inyo, kakatiting ka lang kumpara sa Panginoon na nasa langit. Imagine mo, siya ang may-ari ng langit at lupa. Siya ang may likha sa atin. Hindi mo kayang magpatubo ng, sabi nga ni Lord, andiyan ka ba nung gawin ko yung mga tanong niya kay Job? Di ba? Yung mga between na yan, yung mga planeta na yan, ay naku, kapag mapapahiya ka, alam nyo si Job, ang sabi niya, nahiya siya, talaga. Lord, sorry, nanghingi kaya siya ng tawa doon. Oo, sabi niya, before, naririnig lang ako tungkol sa'yo, pero ngayon, nakita na kita. Nakita na ba natin si Lord? Napakahalaga po nang magkaroon ka ng tunay na pagkatakot sa Panginoon dahil kapag ka meron kang ganyan, makikilala mo talaga siya. Kilala mo talaga siya. Pangalawang tanong, how does it encourage curiosity? Oo. Ito yung yung fear of the Lord. the fear of the Lord. Paano makaka-encourage ng curiosity natin lahat upang magkaroon tayo ng paggalang in the presence of the Lord? Yes. Kasi kung yung curiosity natin, yung fear of the Lord, kung yung curiosity natin hindi maglilidyo na mag-search ka pa, tumanggap ka pa ng katuruan ng talagang kung sino si Lord at kilalanin mo kung sino ka. Admit mo na ikaw ay tao, mahina, kakaunti lang ang kaalaman. Pagka sinabi mong masyado ka ng marunong, ayaw mo nang tumanggap,
mahirap po yun. Di ba? Mahirap talaga. Kaya yung fear of the Lord is the start of wisdom. Na kailangan may tunay kang pagkatakot na makilala mo talaga, Diyos siya eh. Di ba? Paano mo lalabanan? Sabi nga gano'n ni Eli doon sa mga anak niya, kung magbabasa kayo doon sa 1 Samuel, sabi niya, magkasala ka na sa tao, huwag ka lang magkasala sa Diyos. Pagka ang Diyos ang pinagkasalahan mo, sino pang magiging abogado mo? Wala. Dahil, sabi nga, kaya ang kagandahan sa ating mga Kristiyano, sabi nga niya, if God is with you, who can be against you? Ang sarap kayang maging kakampi si Lord. Grabe. Doon ba yung curiosity mo para yung marinig mo sa nagtuturo na si Lord ang abogado mo, siya ang magtatanggol sa iyo. Vengeance is mine. Yun ba? Sabi mo nga, Pastor. Oo. Di ba? Sa una pa lang. Huwag ka lang sa mag-pray. Genesis pa lang, vengeance is mine. Hanggang sa Romans 12, do not conform to the standard of this world, but let God transform you inwardly by a complete change in your mind. Then you will know what's good, pleasing, perfect, and acceptable to Him. Amen. Pagkatapos doon, hanggang doon sa may baba, inulit yun, buhat doon sa Deuteronomy. Vengeance is mine. Kaya tayo nagiging curious at nai-encourage tayo dahil alam natin ang tama at mali, left or right. Amen. What is yung nangyari sa atin noon at ang hinaharap natin Ngayon. bukas at tumingala ka, Lord, I am curious about the lesson that you are teaching us every day. Amen. Yan. At yung curiosity na yan, ang maglilid sa iyo, talagang totoo mga kapatid, para makilala mo lalo si Lord. Kaya sabi nga na, ang tanong na nga ngayon ganito, ano ba ang pinakamahirap sa iyo, kapatid, para makilala mo o maunawaan mo ang Diyos? What is the hardest thing for you to understand about God? About life? Sa buhay mo? Hanggang ngayon ba, sasabihin mo, tandaan natin, ang sabi ko nga, ito yung isa pang ipinakita sa akin ng Panginoon. Ang buhay, parang isang malaking entablado. Maraming aktor, maraming actresses. Pagkatapos, merong kwan yan, merong iba-ibang istorya ng buhay. Kaya, pag ito ang iyong linya, o kaya ito ang iyong kumbaga, papel mo doon sa pelikula, hindi mo po pwedeng kunin yung papel ng kontrabida kung ikaw ang bida. Kung ikaw naman ang bida, hindi po pwedeng maging para kang yung yan lang sa mga extra-extra. Kinakailangan, maunawaan mo ang buhay, kaya huwag kang compare mga kapatid. Kaya nga sabi nga gano'n, kaya hindi ka sumasaya. Kasi kino-compare mo palagi yung sarili mo sa kapwa mo. Tandaan natin, may kanya-kanya tayong linya. May kanya-kanya tayong buhay. At ito ay gampanan natin ng maayos. Di ba sabi ko nga sa inyo, alam mo na, ako kasi pag ako nanonood ng pelikula, madalas sinasabi rin ni Ria, si Ninang pagka nanood ng pelikula, dun muna siya sa dulo. Kasi gusto ko malaman kung anong ending. Tapos saka ako babalikan. Totoo po. Kasi ngayon, alam ko na ang dulo. Eternal life eh. Panalo na tayo eh. Victorious tayo. Kay Lord tayo. Kaya lang, before that, ang daming kontrabida. Meron tayong dadaanan. Yun yung pinanonood ko ngayon. Yun yung sa pelikula. Paanong nangyari? Paanong naging yung bida ay nanalo? Yun naman ang pa natin. Pero, yun ang curiosity. Anong gagawin pa ni Lord? Ngayon, nasa age na kami ni Pastor, nasa senior years na. We are already reaping the harvest. Pero hindi nyo nakita yung pinagdaanan namin. Ay, naku po. Ganon din yun. Kaya kung ikaw, kapatid, ay nandun pa sa period na nagdadaan ka sa kwan, do not fret. Huwag kang mag-alala. Pag si Lord ay nasa iyo, ang sarap nga ng kakampi mo si Lord eh.
Di ba? Ang dali mo nga kon. Eto na, Lord, Okay. paano? Curious ka. Paano gagawin? Maging imaginative ka. Di ba? Andito lahat. Maging productive ka rin. Salamat sa Diyos. ang tanong Alam mo, dito, ganda-ganda nitong topic natin na to. What is the hardest Oo, yun for nga. you to Anong, understand God? oo. Anong Ngayon, nahihirapan? May salita talaga ng Diyos. Kasi hindi habang buhay na dito tayo. Yes. We are citizens of heaven. You are senior citizen. At hindi naman tayo permanente rito. 70 or 80. Pumuti man ng buhok Buhok ko. natin. Hindi ako magbabago sa iyo. About life. Hindi tayo permanente rito. Meron pang isang Buhay. buhay na naghihintay sa atin. At ang sabi ng We look Panginoong forward to Jesus, that. I am the way, The the truth, and the and life. the life. No one comes to the Father Except through Him. except Through Him. by me. So, man should not equate God as human. Kumisan kasi, kaya tayo nagkakamali mga kapatid. Akala natin si Lord, sabi mo, ang kakahiya ng dasal ka na sa hingi ka ng hingi sa Panginoon. Ang dami-dami ko nang hiningi, nakakahiya na kay Lord. Mga kapatid, hindi po siya tao na nakukuan, napapagod sa, hindi ba? Eto na naman. Kaya yung mga kanta na, inuna ko yung kanta, kasi related po ito. Huwag nating equate si Lord na tao. Siya po ay Diyos. Huwag natin siyang ilagay sa isang box. Ang personality niya ay so intense. Kaya yung kwan nga, sabi nga nun, Numbers 23 verse 19, Pastor? God is not human, that He should lie. Not a human being, that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Amen. Kaya kapag meron tayong kwan, sige lang, huwag niyong ililimit. Naalala ko yung isang kapatiran natin dati, nasasabihan nga namin na ganun yun eh. Kasi kung humingi siya kay Lord Mercedes-Benz, mga apartment, alam mo mga kapatid, kasi ordinaryong empleyado lang yun eh. Pero nangyari. Totoo. Nangyari sa buhay niya yun. Kaya wag nating mamaliitin yung ang Diyos natin ay mayaman. Kaya sabi nga, kaya yung awiting, heto na naman, namamangha sa iyong kabutihan. Di ba? Grabe, mamamangha ka talaga because He is an awesome God. Purihin ang Panginoon. Sister Jan, meron ba tayong gabatiin? Purihin ang Diyos. Bago namin i-wrap up, thank you Lord. Ngayon pong December 4, ito po ang ating mga kapatiran na nagbe-birthday. Si Brother Raymond, si Brother Mundo, Teho, Sister Cory Mercado, and Brother Joshua Biduya. Yan, parang thank you Lord. Happy birthday mga kapatid. Enjoy your days. Brother Bong. Wrap up na natin, ha? Thank you, Lord. It should inspire us to stand in awe, humility, and trust before God. Number one. Amen. Number two, the second thing that God's mystery should inspire
is a continual search to learn more about God and the world He Amen. created. Yan. Thank Tayo you, po Lord. ay- Sige, ulitin natin, Pastor. Yung Sige. curiosity natin should inspire us to stand in awe, humility, and trust before God. And number 2, it should inspire us in a continual search to learn more about God and the world He created. Yan po ang dapat na maging resulta ng ating curiosity about our mysterious God. Okay. And Curiosity about the ways of God should not mean that we doubt God. It should result in us the excitement on how God will do it to show how it will be done. Amen. Manalangin na po tayo. Dakila naming Ama. Salamat po sa lahat ng tinuturo mo sa amin na kapag ikaw ay nangako, ay tinutupad mo. Na kapag sinabi mo sa amin, nothing is too difficult for thee. That your ways are not our ways and your thoughts are not our thoughts. So your way, your thought, and your teachings, O God, must be given priority Yes, Lord. in every areas of our life. Thank you, Father. Thank you, Lord, for this wisdom. Thank you, Lord, for the Holy Spirit and your abundant grace na maituro namin to upang sa ganon maunawaan namin ang lahat ng dapat naming maunawaan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen and amen. God bless us all. Amen. Sige. Ang repeat song po the week, ito po ay ang Were You There by composed by Minister Ernie Akayan. See you again. God bless everybody. Were you there when I was foolish? Were you there when I went astray? Were you there when I can't see where I was going? Were you there when I was in darkness? Were you there when troubles grew? Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there. You were there, holding my hands, whispering you love me. You were there, catching me before I fall. You were there, wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there, you were there. Were you there
was I who turned away, but the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus, take me into your arms and never let go of me till eternity. You never left me. It was I who turned away, but the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus, take me into your arms and never let go of me till eternity. And never let go of me till eternity. Second Timothy 2:2.